Sinita sa pagdinig sa Senado ang mga transport network company dahil sa iba't ibang reklamo ng mga pasahero tulad ng pahirapang pag-book at madalas na pagkansela ng mga driver. Nakatutok si Mav Gonzalez. Dapat ipambibili mo na lang ng food. Dapat may impose yung government na hanggang kung magkano lang yung maximum fare. Napakamahal na ng pamasahe, pahirapan pa mag-book. Ilan lang ito sa mga reklamo ng maraming pasahero lalo ngayong holiday season na sinita sa mga transport network company sa pagdinig ng Senado kanina. Kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Kulang po tayo sa supply ng drivers on road, lalo na po pagdating ng rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic. Kaya po kailangan ma-incentivize po sila. Inireklamo rin ang madalas na pagkansela ng drivers. Pag ang customer ay nag-cancel ng 3 beses na suspende, yung po sa driver ba, ano po ang kanilang sanction in case do they have the similar consequence just in case sila po ang mag-cancel? Graduated po siya, minsan po suspension mula sa platform, pagbaban po sa platform, or minsan or kadalasan po, lalo na po kapag kailangan may habit of the driver for collective measures, sinisigurado po natin na tinatawag po siya sa office. Pag motorcycle taxis, madalas din daw nagpapatay ng app pag rush hour. Sabi ng isang consumer group, naranasan niya na nagkokolorum pala ang ilang rider at inalok siya na sumakay pero hindi sa app ang booking. Hindi siya magre-rehistro dun sa sistema ng app ng Angkas at saka ng Joyride. Paano po kaya ang mga mekanismo para maprotektahan po yung mga mananakay na katulad po namin? Ang Angkas, meron daw fraud detection system para matukoy yung mga rider na nagbubukas patay ng app. Na-check po natin yung meron na po tayong mga naban based on that. Isa pang sinita ang pahirapang pag-book kapag discounted passenger gaya ng PWD, senior citizen o estudyante. Very clear na namimili. Ngayon, ang tanong ko, sino nag-absorb ng 20% discount? In-implement po ito pong taon na to, implement po ito, hindi ko alam kung anong buwan po yun. Ang nagsushoulder po, ang mga drivers na po ngayon. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. May mga umaabuso pa umano sa discount. Yung mga estudyante, manggagaling sa club, papakita yung ID o kaya magpapadiscount. Yung iba po naman, ginagamit yung ID, hindi naman po sila sasakay. Ayon sa LTFRB, may memorandum of agreement sila sa mga TNC gaya ng Grab na sila dapat ang sumasalo sa discounts. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Paliwanag ng Grab, sinusunod lang nila ang Memo Circular 2018-004 na nagsasabing driver ang sasagot ng discounts. Giit ng mga senador, dapat TNC na ang nagbabayad nito. Nangako ang Grab na makikipag-ugnayan sa LTFRB. Sa issue naman ng surge sa pamasahe, sabi ng Grab, napupunta sa drivers ang 80% ng dagdag pasahe kapag traffic, maulan at magpapasko. Nagbibigay rin sila ng dagdag na insentibo sa drivers na kinukuha sa price surge. Kaya tutol ang mga driver sa panukalang tanggalin ito. Ang hinihiling po sana namin, kasi po talagang napakahirap po ng biyahe ngayon dahil po sa traffic at sa mahal ng gasolina. Ang hinaing lang po namin sana wag nang bawasan yung surge dahil importante rin po ito sa amin para masulit po yung aming kita para sa aming mga pamilya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.